crazy! Isang tunay na puwersa ng kalikasan na nagdala ng malalakas na hangin at matinding pagbaha, pumatay ng maraming tao at nag-iwan ng bakas ng pagkawasak. Dahil sa tindi ng bagyo, mahigit 200,000 tao ang inilikas mula sa mga coastal area ng Florida, Georgia, and South Carolina. Gaano kalakas ang bagyong ito? Ilan ang nasawi? At gaano kalawak ang napinsala? Yan ang ating aalamin. Isang malakas na bagyo, kilala bilang Hurricane Milton, ang tumama sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Sinasabing ito ay ang pinakamalakas na bagyong naranasan ng US sa loob ng 100 taon. May lakas ito na umabot sa 285 kilometers per hour at may tiyansa na mas lumakas pa bago maglandfall. Umabot sa Category 5 ang lakas nito. Nasukat din ang central pressure nito sa 897 millibar. Isa ito sa pinakamababa sa kasaysayan ng mga bagyo sa Atlantic. Ang mas mababang central pressure ay nangangahulugan ng mas malakas at mas malalang epekto. Ang Category 5 ay tinatawag na catastrophic damage. Ang Category 5 na bagyo ay ang pinakamataas na kategorya sa Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Ito ay may hangin na umaabot ng higit sa 252 kilometers per hour at nagdudulot ng malubhang pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Ang mga storm surges ay maaaring umabot ng 5 to 6 na talampakan o higit pa na nagiging sanhi ng malawakang pagbaha sa mga baybayin. Ang Category 5 na hurricane ay nagdudulot ng napakalubhang pinsala. Karamihan sa mga bahay na gawa sa kahoy ay mawawasa, magkakaroon ng total roof failure at pagbagsak ng mga pader. Magiging dahilan ito ng pagkabuwal ng mga puno at kable ng kuryente na mag-aalis ng communication sa mga komunidad. Ang pagkawala ng kuryente ay maaaring tumagal ng linggo o buwan at maraming lugar ang hindi na maaaring tirahan sa mahabang panahon. Sa kasalukuyan, umabot na sa 30 ang kumpirmadong nasawi dahil sa bagyong ito. Karamihan ay dulot ng matinding pagbaha, pagkatumba ng mga puno at landslides. Sa Florida pa lamang, libu-libong bahay ang nawasak at marami ang nananatili sa mga evacuation centers. Ayon sa mga ulat, patuloy pa rin ang search and rescue operations upang makahanap ng mga nawawala. Dahil sa tindi ng bagyo, mahigit 200,000 tao ang inilikas mula sa mga coastal area ng Florida, Georgia, and South Carolina. Ang mga evacuation center ay puno ng mga pamilyang nawala ng tahanan. Tumutulong din ang Red Cross at National Guard sa pagbibigay ng pagkain, tubig at gamot. Ang gobyerno ng US ay nakikipag-ugnayan din sa iba't ibang bansa para sa international aid upang mas mabilis na maipaabot ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Samantala, pinaalalahanan ng mga lokal na autoridad ang mga residente na mag-ingat sa mga natumbang poste ng kuryente at huwag gumamit ng mga chainsaw o power tools nang walang sapat na pag-iingat upang maiwasan ang karagdagang aksidente. Habang abala ang mga autoridad sa Florida sa muling pagsasaayos ng kuryente para sa higit 2 milyong tahanan at mga establishments matapos ang Hurricane Milton, maraming komunidad ang nananatiling lubog sa baha simula pa noong Biyernes. Naglandfall si Milton sa Florida bilang Category 3 hurricane na may lakas na 120 noong Miyerkules. Nagdulot ito ng malawakang pagkawasak at pagbaha sa mga baybayin at mga komunidad sa loob ng estado. Hindi lang yan, kasabay ng bagyo, nagkaroon din ng tornado outbreak dahil sa bagyong Milton sa St. Lucie County sa parting east coast ng Florida. Dahil dito 6 ang nasawi. Hindi pa natutukoy kung ilang buhawi talaga ang tumama dito. Pero sinasabi na maaring 16 sa namatay pa ay dahil rin sa mga buhawi na tumama sa lugar. Nagdulot ng malawakang pinsala ang Hurricane Milton sa Florida, lalo na sa mga lugar tulad ng St. Petersburg, Tampa, at Boca Grande. Naitala ang higit 135 na rescues kasama ang mga matatanda mula sa isang assisted living facility sa Tampa. Libo-libong puno ang nabuwal kasama ang higit 30 water lines na nasira, dahilan upang mawala ng tubig ang maraming residente. Bagaman na ibalik na ang supply ng tubig, nananatili ang boil water notice hanggang Octubre 14. Sa Clearwater, sumuong ang mga first responders gamit ang high water vehicles para iligtas ang mga residenteng na trap sa mga apartment complex, habang halos nalubog naman sa tubig ang ilang tahanan sa Tampa. Sa Florida, mahigit 6,500 National Guardsmen, 26 helicopters,
at higit sa 500 high water vehicles mula sa iba't ibang estado ang naitalaga para sa response at recovery mission kasunod ng pinsalang dulot ng bagyo. Ayon sa autoridad, tinatayang 250 tao ang nagbibigay ng suporta para sa pagkontrol ng mga debris, pansamantalang suporta sa mga nasirang bahay, paglilinis ng mga daluyan ng tubig, at pagkontrol sa pagbaha at iba pa. Ang Tampa, Florida ay madalas tamaan ng bagyo dahil sa ilang geological factors. Una, ang location nito sa Gulf Coast ay nagiging dahilan upang makuha nito ang mainit na tubig mula sa Gulf of Mexico na nagpapalakas sa mga bagyo. Ang mainit na tubig ay nagiging fuel para sa mga storm system. Pangalawa, ang humid subtropical climate ng Tampa ay nagdadala ng mataas na antas ng moisture sa hangin na mahalaga sa pagbuo ng malalaking ulap at pagulan. Ang mataas na humidity ay nagpapalakas sa mga bagyo at nagbibigay ng sapat na kondisyon para sa mga ito. Bukod dito, ang topography ng lugar na may malalawak na baybayin at patag na lupa ay nakakatulong sa mabilis na pagdaloy ng hangin na nagiging dahilan para sa pagbuo ng malalakas na bagyo. Ang mga salik na ito ay nagtutulungan upang mas mapadali ang pagbuo ng mga bagyo. Kaya naman lagi itong nakakaranas ng mas madalas na mga bagyo, lalo na sa panahon ng Atlantic hurricane season tuwing Hunyo hanggang Oktubre. Paano nabubuo ang isang bagyo? Ang isang bagyo gaya ni Milton ay nagsisimula kapag ang tubig sa karagatan ay umiinit ng sobra, kadalasang umaabot sa 27 degrees o mas mataas pa. Ang mainit na tubig ay nagsasanhi ng pagsingaw ng tubig na bumubuo ng mga ulap. Kapag nagsama-sama ang mga ulap na ito, lumilikha ito ng isang low pressure area na nagiging sentro ng bagyo. Habang umiikot ito, humihigop ito ng enerhiya mula sa karagatan, lalo na kung wala itong harang na hangin o malamig na masa ng hangin, at unti-unting lumalakas hanggang maging isang ganap na hurricane. Ang bagyong Milton ay isa lamang halimbawa ng mga banta ng kalikasan na dulot ng ating kapabayaan. Habang bumabangon ang mga biktima mula sa pinsalang dala ng bagyong ito, malinaw na panahon na upang mas seryosohin natin ang laban sa climate change. Ang mga ganitong bagyo tulad ni Hurricane Milton ay nagiging mas mapaminsala dahil sa epekto ng climate change na dulot ng ating mga aksyon. Habang patuloy na umaangat ang temperatura ng mundo, nagiging mas malakas at madalas ang mga bagyo. Sa kabila ng mga hamon, may mga simpleng hakbang na maaari tayong gawin. Magsimula sa pagtatanim ng mga puno, pagbabawas ng paggamit ng plastic, at pagsuporta sa mga proyektong pangkalikasan. Sa patuloy na pagkasira ng ating mundo, ang mga mas lumalalang bagyo at sakuna na nararanasan natin sa buong mundo ay hindi normal. Ikaw, ano ang aksyon na maaari mong gawin upang labanan ang epekto ng pagkasira at tulungan ang mundo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.